Wow. E di marami pong magbabahagi. Amen po ba? Nawa po sa bawat lalapitan ay huwag tumanggi. Amen po ba? Alam niyo po na masarap pong ibahagi ang kadakilaan ng ating Panginoon. Amen po ba? Ang inyo pong mga nakakamtan sa bawat araw, alam ko naman po sa bawat saglit ng ating buhay ay may binibigay ang ating Panginoon. Kaya nawa po ang bawat isa ay maging handa. Bago po ang lahat ay, noon po kasi, kahapon po pala, wala po pala ako sa, kahapon po ay, ang homily ng ating pare ay tungkol sa paghahanda. Sino po ba ang nagsimba kahapon? At napakaganda po, di po ba, ng pahayag ng ating pare, paghahanda. Ano nga po ba ang dapat nating ihanda? At ano nga po ba ang ating ihahanda? Nawa po sa ating paghahanda, hindi lamang mga material na bagay, hindi lamang mga yun lamang nais nating ihanda, kundi ang higit po nating ihanda ay ang ating mga puso, ang ating sarili. Amen po ba? Ito lamang po ang iwanan ko sa inyong pagninilay. Nawa po ay lagi tayong maging handa sapagkat hindi natin alam kung kailan at anong oras tayo babawian ng buhay. Amen po ba? Kaya't sa tuwina po, nawa, lagi tayong handa. Meron na po kayang tumitibok-tibok ang puso upang ilahad ang kadakilaan ng ating Panginoon? Para po, sino po ba ang bago nga pala? Meron po bang bago? Na ngayon lang po dumating sa dakong ito? Ang tatawagin ko po ay isa naming kapatid upang magbigay sa inyo ng inspirasyon sa natamo niya sa kanyang buhay, sa kabila ng kanyang mga pinagdadaanan, patuloy pa rin po siyang lumalaban. Tinatawagan ko po ang aming kapatid na si Tita Isidora. Alam ko lagi kang handa. Purihin ang Diyos, salamat. Nagulat naman ako. Sa totoo lang, thank you Lord, talagang buhay ka. Alam niyo po, kahit nagugulat yung alagad, laging handa. Amen po ba? Lakpan natin ang buhay na Diyos. Ako'y, iba kasi ang mood ko ngayong araw na to eh. Sa totoo lang, pero ayaw ni Lord ng negative. Ang kinukwento ko kay Lando, ninakawan ako ng katulong ko. Nilayasan ako ng Biyernes, kaya wala akong katulong ngayon. Pero bakit nandito po ako ngayon? At masaya. Kasi po, yung mga pagsubok na yan, dinadaanan talaga ng bawat tao, alagad ka man ng Diyos, o alagad ka man ng simbahan, o kahit presidente ka, ang pagsubok natin, mahigit pa kay Yolanda. Amen po ba? Kapag inangkin niyo po ang pagsubok na pagdalisay sa inyo bilang Kristiyano o bilang anak ng Diyos, makakalagpas po tayo. Amen po ba? Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Hindi ko talaga maisip na ako tatawagin ni Ate Pilar eh. Alam niyo, Lord, salamat. Hindi ko po nahiling na bendisyonan niyo yung mga labi ko. Basbasan niyo po at ang lahat lang po ng kapurihan niyo ang aking sasambitin. Kayo po ang magsasalita. Gamitin niyo lamang po ang aking dila. Ano po ba ang latest kay Isidora? Hindi na po yung mga pagsubok eh. Kung paano po ako lumaban, kung paano ako tumatag. Kanina po sumasayaw, hindi ako makangiti. Kasi mabanat yung mukha ko. Sumasakit. May ginagamit po akong pampaalis ng pekas. Kaya ganon. Hindi ako makangiti. Ngayon po ngiting-ngiti ako, nakalabas lahat ng ngiting ko. Kasi tinawag ako ni Lord. Amen po ba?
Kung mayroon man po mga tagasunod dyan na mabibigla kayo, hindi man tawagin ang inyong pangalan, subalit pinuntahan kayo ng alagad na nakatayo dito at nais na mag-share kayo, isipin niyo po na hindi po tao ang tumawag sa inyo. Amen po ba? Ang Panginoon po ang tumatawag sa inyo upang patutuhanan yung kahiwagaan niya. Since si Isidora po, leukemia ang sakit, ay puro hiwaga na nga lang po ang nangyayari sa buhay ko eh. Nabubuhay ako sa awa at habag ng Diyos. Hindi ako nabubuhay dahil kaya ko mabuhay, hindi po. Araw-araw, gabi-gabi, bago matulog, pagkagising, nagpupuri at nagpapasalamat ako sa Panginoon. Buhay pa ako at gumaganda pa. O walang pumapalakpak. Gumaganda po ang pananaw sa buhay. Sa totoo lang po, ay nakagirdil po si Isidora. Bagong opera. Nahalata niyo po ba, bagong operada ako, kung may kembot-kembot ako dyan, hindi ko po yun iniinda. Alam niyo po, bago ako operahan, ang sabi ni Apo, magtibay ka kapatid. Gagabayan ka ng Ama. Babasbasan ng Ama ang mga kamay na gagamitin sa'yo. Pinuri ako ng surgeon ko dahil hindi madugo ang operasyon. Bakit? Sino po ba pumipigil ng dugo? Ang Panginoon. Walang kapangyarihan ng tao para pigilin ang dugo na dumaloy. Ngayon po, cancer sa dugo ang sakit ko. Leukemia. Ang taning ko 3 taon. Mga alagad, ilang taon na po ang leukemia ni Isidora? Maglalabing 3 taon. Napalakpakan natin ang buhay ng Diyos. Sino ang makatanggi kapag tinawagan ka ng Panginoon? Hinaantay po ako ngayon doon sa amin sa Roa City, sa Capiz. Sa lugar namin mismo, wasak lahat ang mga bahay. Pati po kami. 5 bahay namin, nanay ko, mga kapatid ko. Giba lahat, pati pader. Subalit, kahit wala ka doon, panalangin nyo na lang sila. Pag nakakita ko po yung mga kumpanya na nag-iipon ng relief goods, lalo na yung Meralco kanina na panood ko, bigyan nyo na lang sila ng kuryente, huwag na yung relief. Marami na nagbibigay ng relief eh. Kuryente kailangan ng tao ngayon. Kasi sa bagong panahon, kailangan natin yon. Ngayon, nandito tayo sa dambana, hindi tayo apektado. Subalit may mga tao na mas naghihirap kasi sa atin. Huwag po natin intindihin yung mga karamdaman natin. Hindi po dapat iniintindihan. Ipinauubayan na lang kay Lord yan, siya na magpasan. Wala naman kayong magagawa eh. Wala tayong magagawa. Sapagkat tinuran ko na po nung mga nakarang araw pa, ang katawang lupa natin ay yari sa alabok. At ang lahat ng alabok o lupa ay tinutubuan ng damo. Yung mga damo na yon, iyon po yung mga karamdaman na tumutubo sa atin sa kapahintulutan ng Ama. Sa aming mga alagad, ang tawag namin, pagdadalisay sa amin. Amen po ba? Ano mang karamdaman ngayon na kumapit sa katawan lupa ni Isidora, hindi na ako natatakot. Amen po ba? Bakit? Bakit ako matatakot? Lagi ako namamalat. Ang sabi ng, anong doktor ito, yung ENT, endoscopy natin yung lalamunan mo kasi may bukol akong nakita. Dok, pag nasilip nyo ba ang endoscopy, pag na-endoscopy nyo yung lalamunan ko, ano mangyayari? Baka cancer. Ay, Dok, hindi na ako natatakot sa cancer. Cancer na yung dugo ko eh. May tutubo pa cancer. Mas mahihigit pa ba na cancer sa dugo? Amen? Pag mula tuktok hanggang talampakan, cancer ang dumadaloy. Eh, bakit buhay pa si Isidora? Kaya nga po, pag ako tinawag dito, nagiging mayabang ako. Nagiging mayabang ako sa kaparaan ng Panginoon na ang kahiwaga po niya sa pamagitan ni Apo Konsing, hindi po natin matatawaran. Kung mayroon pa pong sumusuri kay Apo Konsing dyan, dinaanan ko na po yun. Ang pagsusuri po sa kapwa-tao natin, nangyayari at nangyayari. Subalit, si Apo Konsing po dinadaluyan ng banal na espiritu ng divine mercy upang manggamot. Ano po ang unang ginagamot ni Apo Konsing? Ang ating mga kaluluwa. Amen po ba? Tanungin ko nga po kayo sa totoo lang. Nagsisimba po ba kayo? Noong hindi ko pa kilala si Apo Konsing, nagsisimba ko araw-araw, kolektor pa ako sa simbahan. Lahat ng mga donations, inaabot ko sa simbahan. Nakaputi pa ako, may sas pa akong blue. Lourdes ako eh. Subalit ang isip ko, tingin ko doon sa may iwan ko sa bahay, demonyo.
O, kung hindi nyo po naranasan yun, naranasan ko, na pagsubok sa akin, huwag naman po sana. Subalit, ang sinasabi ko po sa inyo, ang dinaanan ni Maria, hindi dadaanan ni Petra. Kaya lang po, ang buhay ng tao, ginawa ng Diyos ng pantay-pantay. Sabi ni Lord, di ba pantay-pantay ang buhay? Kahit mayaman ka, mahirap ka, o empleyado ka, o kahit anong katungkulan meron ka, binuhay lang tayo ng Diyos. Wala tayo pag wala siya. Amen po ba? Narinig po ninyo yung mga napapanood nyo sa TV. Halimbawa po, yung Napolis. O halimbawa, yung pinaka-latest ngayon, si Pacquiao. Yung nangyayari, nabalitaan nyo po ba yon? Napanood nyo po ba yon? Bakit po? Sila lang po bang pinili ng Diyos para daanan yon? Hindi po. Lahat po ng tao. Amen? Alam niyo po, bago ako magsimba ng 8 o'clock noon Sunday, nagsisimba ako ng 6 o'clock sa Channel 2. Ang tanong ng pare, mayroon bang taong hindi sinungaling? Kayo nga po ang sumagot. Tinanong din ba ni Apo yon? O, tinanong din ng pare yon. Sabi ko, Lord, patawad po. Totoo po yun, pag nasa pagkatawa ko, sinungaling ako. Kasi po, ang nakakaalam po ng pagsisinungaling natin, tanging Ama lamang. Ililihim niyo po yun sa kapwa-tao niyo, ang pagsisinungaling niyo. Subalit sa Ama, walang nalilihim. Amen po ba? Kami pong mga alagad, nakatayo sa inyong harapan, natatakot na po kami magsinungaling. Kasi po, ayaw namin mapunta sa impyerno. Kasi, pag sinabi daw sin, kahit maliit o malaki, kasalanan. Amen po ba? Yung kumuha ka lang ng lapis o chalk o ballpen sa inyong opisina o sa inyong eskwelahan, corrupt na po yun. Nagsinungaling ka lang sa iyong sarili na ikaw ay hindi karapat-dapat sa Panginoon. Dahil ang Panginoon, walang itinuro na magnakaw, magsinungaling, at kung ano-ano pa. Amen po ba? Yung mga maliit na bagay na yan, maririnig nyo araw-araw kay Apo Konsing, hindi naman sa totally the same words. Pero, yung tagal ko po kay Apo Konsing, magsasampung taon na sa April, para bang hiyang-hiya ako sa Panginoon na binuhay niya ako sa kabila ng terminal daw yung cancer ko dahil leukemia, wala daw nabubuhay ng leukemia na matagal. Bakit? Tinatanong ko dati sa kanya yun. Bakit binuhay mo pa ako? Ngayon hindi ko na po tinatanong. Kasi po, kontento na po ako na binuhay niya ako. Kung may purpose siya sa akin, siya po ang magmaniobra ng buhay ko. Amen po ba? Nakita niyo po si Isidora kung nandito kayo regular. Umiindak-indak, hindi niyo alam bagong opera pala. Umiindak-indak, hindi niyo alam, ninakawan na pala ng katulong, nilayasan pala ng katulong. Hindi niyo alam kung anong problema ni Isidora, maliban sa leukemia. Amen po ba? Lahat ng tao, dinadanas yan. Huwag mo sabihin, sitting pretty ka ngayon, wala kang problema. Oo, ngayon, ay bukas. Ganun yun eh. Yung sinasabi ng pare, yung kanina nadinig ko kanina, nagpaghahanda. Ako lang sa lahat na simba sa Subic ang may dala ng Advent tree candle. Kasi ako lang nakakaalam doon sa mga nagsimba kung ano yung Advent candle na yun. Paghahanda sa pagdating ng Panginoong Jesus. Araw-araw po, nasa buhay ni Isidora si Jesus. Amen po ba? Kayo po ba? Maghahanda lang kayo pag may karamdaman na. Nung araw po, nakikipagdebate si Isidora, hindi po ang paghahanda magpamamanicure kayo, magpapedicure, magpa-cellophane ng buhok o magpariban. Ang paghahanda po, yung puso po natin, kailangan malinis po dating ni Kristo. Nahiyang-hiya po ako sa Panginoon. Ang sabi ko po sa Panginoon, Panginoon, etong Paskong darating araw nyo, ako po ang magpapasok sa inyo. Parang sisikapin ko pong hindi ako makapagsinungaling, hindi ako makapagsalita ng masakit sa kapwa ko. Pamasko ko po sa iyo yung hindi na ako magduda sa kapwa ko. Amen po ba? Yung iisipin ko at isabuhay ko yung kalugod-lugod sa iyo. Kasi po, Panginoon, yun lang kaya ko irigalo sa iyo eh. Pero, hindi ko po mairirigalo sa Panginoon na walang guide ang Holy Spirit. Amen po ba? Ngayon po, paano ka gagayda ng Holy Spirit kung hindi mo naman siya tinatawag? Kaya napakahalaga po nung simula ng ating gawain, yung pagkatapos nung
praising song, tinatawag natin ang Come Holy Spirit, Come Holy Spirit. Amen po ba? Alam niyo po, yung katulong ko na lumaya sa akin, nang kausap ko sa telepono, dahil tanga niya yung cellphone ko eh. Sinasabi ko sa iyo, kapag balisa ka, kapag hindi matuwid ang isip mo, banggitin mo lang ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, pangunahan niyo po ako. Humagulgol na po ng iyak. Kasi po, walang tutulong sa atin. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Nadidinig niyo po kay Apo Konsing yun. Halimbawa, sumakit ang tuhod mo. Sabi niya Apo Konsing, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Manguna po kayo sa akin. Amen? Kahit nabigla po ako na tinawag ang Isidora, nag-iisa lang po akong Isidora dito. Hindi ko nabanggit yung Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, pangunahin ako. Pero ito, kinagabayan pa rin ako. Mayroon po ba kayong itatanong kay Isidora, maliban doon sa sakit na leukemia, sa mga dumarating na problema, kung paano ako naging matatag? Mayroon po ba? Wala. Palakpakan natin ang buhay na Diyos kung wala kayo tatanong. Kasi nadidinig ko po yan kay Apo, baka mamaya daldal ng daldal dito si Isidora, wala naman kayo nawawaan sa mga sinasabi niya. Amen po ba? Napakasakit sa isang nagsasalita na hindi nakikinig ang kapwa niya. Napakasakit sa isang nagsasalita na yung isip ng kaharap niya nasa malayo. Amen po ba? Ang isinisigaw ko po ang hiwaga ng Divine Mercy sa pamamagitan ni Apo Konsing kung bakit hanggang ngayon, maglalabing 3 taon na, ano pong sinisigaw sa kanta kanina? Si Apo Konsing, anniversary niya, maglalabing 3 taon na rin. 3 taon muna akong nagdusa sa chemotherapy, sa salin ng dugo, bago ko nakilala si Apo Konsing. Noon tinatanong ko bakit naghintay ng 3 taon ng Panginoon bago ako pinakilala sa ginagamit niya. May sagot. Ang 3 po dito sa dambanang ito, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Yun po ang nangunguna sa banal na dambana sa pamagitan ng katawan lupa ni Apo Konsing. Amen po ba? Maliwanag po ba yun? At ang Divine Mercy na manggagamot dito na nasa katawan ni Apo Konsing, ang banal na Espiritu at si Jesus iisa. Magandang umaga po at maraming salamat. Salamat po, kapatid. Lagi po siyang handa kahit anong oras mo siya tawagin sapagkat marami po siyang nakamtang biyaya. Amen po ba? Ngayon naman po ang tatawagin ko po ay isa pa rin naming kapatid upang magbahagi ng kadakilaang nakamtan niya mula sa ating Panginoon. Kapatid na Rosie Cruz. Diyos ang dakila, pinasasalamatan ko, pinapupurihan. Salamat po, Ama. Ako'y pinatinding mo dito sa iyo, Papa, upang maging matatag sa iyong kadakila. Amen. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Lalo-lalo na po sa mga alagad at sa mga kap at mga choir. Nagpapasalamat po ako sa Ama sapagkat ako ay tumindig dito na ako'y inakay niya upang isiwalat ko kung paano nga po ako na nakarating dito at kung paano ako nagtitibay, nagbabata na bilang nagsakripisyo sa mahal na Ama. Ako po ay unang-una isishare ko po ang aking buhay. Nasa una ko pong kung paano nga po nga ako nakarating dito. Isang araw po na nababalitaan ko na mayroon nga raw pong manggagamot dito na Apong Konsing. Yung taga ron sa amin sa Bisal na mag-asawa, nagpupunta po rito at nagpapagamot. Ako po ay dinaanan niya at ang sinabi sa akin, gusto mo magpunta tayo. Na bilang ako po ay kasama sa pandangguhan, iniimbitahan daw po ang mga pandangguhan sa Bisal na bilang sa unang anniversary ng mahal na Apo ay kami ay mag-alay ng sayaw. Ako naman po ay hindi na tubili at gusto ko nga pong makita ang mahal na Apo. Ayun po,
Nang kami nga po ay magpunta rito, hindi pa po ito ang simbahan. Kumbaga, dito pa lang po, bahay pa po ito ng luma. Yun nga po, nagpunta kami rito. Hanggang sa kami nga po ay nakaupo na riyan, nakakahilera kami ng mga papandangguhan ng Bisal. Hinahanap-hanap ko, ano kaya ang itsura ng mahal na apong sinasabi. Yun po, nang siya po ay lumabas, ang pagkakatanong po sa amin ay, kayo po ba ay mga nabusog sa pagkain? Sabing ganon. Kayo po ay nagpapasalamat po ako sa inyo. Sabing ganon. At kayo mga nagsidalo. Yan sabi ko, akala ko po matanda na yung apong sinasabi. Yun po pala ay napakagandang babae. Hanggang sa hinayo no po ang ating mahal na Divine Mercy na sa bilang saan-saan na pong lugar na isa po akong parang batang nakikisama-sama na hanggang saan-saan pong lugar ng kasalukuyan po na naghahayo sa Bustos. Ako po ay nagpa-bendisyon sa mahal na apo na kahilera pong ganyan. Sila kapatid na Mirna, saka sila kapatid na Ana. Kay apo po ako tumapat. Ang sabi po niya sa akin nang ako'y malapit sa kanya, mahal na kapatid, bakit ayaw mo pang tanggapin? Paramdam na sa iyo, ayaw mo pang tanggapin. Di ko po alam kung ano yung pong pagkakasabi sa akin na yun. Di po, ayun nga po, hanggang sa ako'y umuwi, hanggang sa gabing pagtulog ko, yun po iniisip ko. Nang hinayo na naman po dito sa Baliwag, tumapat na naman po ko kay Apo, na siya po'y nagbebendisyon. Ang sabi po niya sa akin, kapatid, sabi gano'n, ramdam mo na, sabi gano'n, bakit ayaw mo pang tanggapin? Tinapik po akong ganyan at sabi, maghaplos ka na. Naku po, Diyos ko, Panginoon ko. Nang ako po ay bendisyon na niya, kitang-kita ko po sa aking pandama at pagkakakita sa kanya na ako po hinipa niya ng 3 pababang ganyan na parang ang pakiramdam ko ay ako'y nakataas sa kanya. Ay nga po, mula po noon, ako ay naglingkod na sa kanya at nagkuhan. Kaya po itong araw na ito na ados, ako po ay 8 taong ka na po na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Purihin po, Ama, sa kadakilaan niya. Salamat po, Ama, na ako'y binibigyan mo ng lakas, katatagan, upang ako'y magtibay na bilang ikaw nga po ang aking pinananampalatayahan. Salamat po, Ama, na ako'y binigyan mo ng karamdamang kagalingan ng aking kaluluwa. Ang lahat pong pinasasalamatan ko sa iyo, mahal na Panginoon. Ako po ay mag-aalay ng kahit kapriyasong awit. Sa isang dambana, ako'y nakumbida, mag-alay ng sayaw para sa kanya. Subalit di ko pa siya nakikita, kay gandang babae, siya pala ay ama. Subalit di nagtagal, ako'y nilapitan. Dampi ng kamay niya, aking naramdaman. Banal na espiritu ang sumasamba
sa Kanya. Purihin, purihin, purihin ka, Ama. Salamat sa iyo, Panginoong Hesukristo. Ako'y inakay mo dito sa dambana mo. Pasasalamat sa iyo, Panginoon. Purihin, 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 Ama ko. Salamat po. Salamat po, Nanay Rosie. At happy anniversary po. Gusto niyo po ba ng isang awit? Ibibigay ko po sa inyo ay isang cups. 1, 2, 3. Ang atin pong nagtatago pa eh. Alam ko po, sa tuwing aawit siya, siya ay lumalakas. Si Tatay Magno. Salamat po, salamat po. Magandang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Ako po ay tinawagan dito sa banal na dambana upang mag-alay ako ng awit sa iyo, Panginoon Diyos, Banal na Espiritu, sa ating katawan, sa katawan po ng ating Apo Kunching. At lalong-lalo na sa inyo, mga pasyente, mga tagasunod, at sa ating mga kapatid na alagad, sa inyo mga choir, at lalong-lalo na sa ating mga kapatid na Kap! 1, 2, 3! Karitak ta. Para po sa inyong lahat. Kay ganda ng buhay, kung tayo'y magmamahalan sa Diyos nating buhay. Jesus, tunay kang patnubay, sa piling mo'y taglay. Tanglaw ka ng aming buhay, sa kaharian mo mananatili sa aking puso. Kay ganda ng buhay, kung tayo'y magmamahalan sa Diyos nating buhay. Jesus, tunay kang patnubay, sa piling mo'y taglay. Tanglaw ka ng aming buhay, sa kaharian mo mananatili sa aking puso. Sa ngalan ni Jesucristo mananatili sa aking puso. Salamat po. Maraming pong salamat. Para po sa ating lahat. Ako ay maligaya, magbuhat ng kita'y makilala. Buhay ko'y sumisigla, damdaming wagas sa aking diwa. Banal na Espiritu, damang-dama ko na sa aking puso ang tapat kong pagmamahal, pagsuyo ko sa'yo habang buhay. Kay sarap palang mabuhay kung malinis ang iyong kalooban. Sa lahat ng
Kay sarap palang mabuhay kung malinis ang iyong kalooban. Excited kasi. Ang araw at gabi lumulungkot hirang sa mga suliranin, pinaglalabanan ang aking pagkukunwari sa buhay. Pagbabalat kayo sa katotohanan, anuman ang aking maging kapalaran. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simulan at may katapusan. Ang araw at gabi lumulungkot hirang sa mga suliranin, pinaglalabanan ang aking pagkukunwari sa buhay. Pagbabalat kayo sa katotohanan, anuman ang aking maging kapalaran. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Maraming salamat po. Salamat po. Salamat po. Maraming po salamat. Salamat po. Caps. Pag po napapalakpakan nakakalimutan yung awit. Pero napakaganda po ng kanyang tinig, di po ba? Malamyos. Ang susunod ko pong tatawagin ay isa po naming kapatid na nagdiwang po ng kanyang kaarawan kahapon. Kapatid na Beng. Maraming salamat po. Salamat po. Nadagdagan na naman po ng taon. Pero salamat sa Ama sa kadakilaan at kapangyarihan niya. Puno ng pagpapala at pagmamahal. Talagang kumikilos siya sa yun po yung sinasabi ng pagkilos niya na hindi natin nakikita. Subalit itinararamdaman sa ating puso. Amen po ba? Amen. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Maraming salamat po, Ama, sa panibagong buhay. Puno ng pagpapala at pag-ibig na patuloy sa amin na idinaratal. Sa dakong ito, dito ko natagpuan ang kapayapaan ng aking isip. Isang napakalaking biyaya
na natanggap ko sa dakong ito at yung mga taong nagmahal ng totoo sa akin. Dito ko rin po nakita na hindi man magkakapatid sa laman, subalit sa espiritu, kung paano binuklod ng Ama ang kanyang mga anak, ay patuloy niya ipinadarama ang pagmamahal niya at pagkalinga sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Ibabahagi ko po sa inyo yung mga kaganapan ko. Kung paano po yung mayroon akong minimithi na ito yung makamtan ko sa buhay ko. Na isang araw, may isa kong kapatid na nagsabi na yung pinakamimithi ko po ay pinagkaloob niya sa akin. Na ang mensahe nga po nung idinatal sa aking kaisipan, may kahilingan ka ba? Hindi pagkada ka makakamit mo. Mayroon takdang panahon na ito sa iyo ay pagkakaloob. Yun nga po, nang ibinigay po sa akin ang imahe ng Divine Mercy, dinala na po sa bahay namin yung imahe po niya. Kung napansin niyo po, yung pumapasok sa adoration, yung ano po doon, yung isa po doon, binigay sa akin na isa kong kapatid, na punong-puno po talaga ng galak at ang aking puso, kung paano niya tinuran sa aking isipan, ito ay naganap. Kaya po, nung pong idinating sa bahay yun, nung kinuha ko po dito nung Friday, alam ko po na, sabi ko hindi pa, Sunday pa darating dito sa bahay. Pero subalit nga po, kalooban ng Ama, hindi kalooban ko yung nanguna, kundi ang kalooban niya. Kaya po nung Friday na iuwi na po sa tahanan namin. Nung una pong let kami, talaga naman pong, nung pagtingin ko talaga pong kumisap yung mapakintab nung kanyang kanyang imahe, yung kanyang mga mata talaga pong parang nangungusap. Punong-puno po ng galak, para punong-puno ng, hindi ko po maipaliwanag na yung pinapangarap ko, ito na po, nasa akin na. Amen po ba? Kaya po, sa ganang bilang pagkatao, sa ganang bilang ako, wala po akong masasabing sa akin. Subalit sa kadakilaan at kapangyarihan ng Ama, buhay siyang pinaglilingkuran. Alam niya kung ano yung makapagpapaligaya sa'yo. Alam niya kung ano yung hindi marapat sa'yo. Siya ang nakababatid kung ano yung karapat-dapat na matamumo sa buhay mo. Kilalanin mo lamang siya, sumunod ka sa kalooban niya, at malinis na pagdulog. Yung malinis po yung ating puso. Kasi po, pag po tayo pala'y nanalangin na may dalahin po tayo, para po lang na tumatalbog yan, hindi po natin mararamdaman. Subalit, kapag po ang ating panalangin ay tao sa ating puso, at yung mataimtim sa Kanya, pinagkakaloob po niya sa takdang panahon. Iyon po. Ito na nga po, natanggap ko na. Kaya salamat sa Ama, sa panibagong buhay, sa bawat pakikibaka, ipinakita niya sa akin kung paano niya ako tinatawid. Sa bawat lubak, sa bawat pumupuwing sa aking mata, habing sa aking buhay, na may mga pinagdaanan ng mga pagdalisay. Salamat sa Kanya, patuloy niya akong ginagabayan at ipinadarama ang pag-ibig niya. Masarap sa piling ng banal na Espiritu. Yun lamang po at maraming salamat po sa lahat. Salamat, mahal na kapatid. At muli, happy birthday. Purihin ng Ama. Napakahalaga ng regalo ngayong nakamit. Amen po ba?
Mukha pong matamlay ang mga anak ng Diyos. Inaantok na po ba? Ah, para po mapawi ang inyong mukhang matatamlay ang mga anak ng Diyos, ibibigay ko po sa inyo ang isa naming kapatid na magbibigay po sa inyo ng inspirasyon. At kagaya nga po ng nabanggit ko kanina, paghahanda. Ano nga po ba ang paghahanda? Bilang binigyan po ng talino ng ating Panginoon, siya po ang magpapahayag sa inyo kung ano nga po ba ang dapat nating ihanda. Tinatawagan ko po ang aming kapatid na si Mami Beth para po magising po ang aking mga kapatid. Salamat aming dakilang Ama sa araw na ito. Bilang panimula ng araw ng linggo, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa muli ay pag-akay na ginawa mo sa bawat isa sa amin na makarating sa banal na lugar na ito upang pakita mo sa amin at ipadama mo sa amin ang iyong walang sawang paghahanap sapagkat ang pagmamahal na mula sa iyo ay pilit niyong ipinapadama sa bawat isa sa amin. Amen. Muli nga po ay palakpakan po natin ang ating Panginoon. Medyo magde-deviate po ako doon sa topic niya, kundi ang gusto ko pong ipahayag ay kung gaano magmahal ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung naririnig niyo po ang mensahe ng Banal na Espiritu habang siya nagme-mensahe dito, paulit-ulit po niyang sinasabi ang mga katagang, mahal na mahal ko kayo. Sapagkat iyan po ang mensaheng ipinahatid sa kanya ng Ama na ipabatid sa inyo kung paano tayo kamahal ng ating Panginoon. At ito po ay nararamdaman naman natin bilang mga anak niya na pagmulat ng ating mga mata hanggang tayo ay humimlay at mamahinga sa ating pagtulog, nadadama po natin ang pagmamahal ng Panginoon. Kaya lang po tayo bilang tao, marami kasi tayong priority sa buhay natin. Kaya yung pagmamahal na ito ng Panginoon, ino-offer na niya sa atin ng walang humpay, subalit hindi pa rin natin maramdaman. Bakit kailangan pa tayong magkasakit? Bakit kailangan pa tayong dumanas ng mga problema para ang pagmamahal na ito ay maramdaman natin? Ang Panginoon sa tuwin ay naghihintay kung paano natin siya mamahalin katulad ng pagmamahal na ibinibigay niya. Subalit ang tao ay sadyang paking. Kaya humahanap po ng paraan ng Panginoon kung paano mapupukaw ang ating damdamin upang maramdaman natin ang kanyang pagmamahal. Iba't ibang kaparaanan po ang kanyang ginagawa. Ang iba sa atin, dumadanas pa ng mga problema sa buhay, problema sa kabuhayan, problema sa mga kasamahan sa bahay. At ang iba naman ay nagkakaroon ng mga karamdaman na akala po natin ay pinaparusahan tayo ng Panginoon. Subalit kung ating pong paglilimiin, hindi pala isang parusa, kundi kanyang kaparaanan upang tayo ay tawagin at higit niyang maiparamdam ang kanyang pagmamahal. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. May nabasa nga po ako sa internet na isang napakagandang mensahe na ang sabi po doon sa mensahe na yon, paano mo mararamdaman ang pag-aaliw ng Panginoon kung hindi ka makakaramdam ng kalumbayan? Paano mo mararamdaman na ang Panginoon ay dakilang manggagamot kung hindi ka magkakasakit? Paano mo mararamdaman na siya ay Diyos na nagpupuno kung hindi mo mararamdaman na ikaw ay makulangan? Kaya batid ko po, marami po sa atin ang naging kaparaanan ng Panginoon upang matawag ay sa pamamagitan ng karamdaman. Pakitaas nga po ang kamay ng mga kapatid kong naririto na naging kaparaanan ng Panginoon upang sila ay akayin at hanapin ay sa pamamagitan ng karamdaman. Pakitaas po ang kamay. Almost everybody. Ang lahat po tayo ay nagkaroon ng karamdaman, kaya tayo ay nakarating sa banal na lugar na ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ito po yung follow-up question ko sa inyo. Yung po bang karamdaman na naramdaman ninyo ay isang parusa o isang pagpapala? Isang pagpapala. Bakit po naging isang pagpapala?
Sapagkat kung hindi tayo nagkasakit, hindi natin makikilala na mayroon pala tayong Diyos na buhay na dapat nating tawagan. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Nang tayo po ay nagkasakit, kaparaan ang ginawa ng Diyos para tayo makarating dito, unti-unti pong nabuksan ang ating puso at kaisipan upang makilala natin na siya pala ay Diyos na buhay. Siya pala ang dakilang manggagamot. Alam niyo po, sa mundong ating ginagalawan, maraming kaparaanan upang magkaroon ng kagalingan ng ating katawan lupa. Amen po ba yon? Meron tayong mga gamot, commercial na gamot. Meron tayong mga doktor, manggagamot sa mga ospital. Ang lahat pong iyan ay kaparaanan ng Diyos upang tayo ay gumaling. Subalit, kung hindi kalooban na tayo ay gumaling, sabi ko nga po noon, isang barko man ng truck na ang pera mo, kung hindi kalooban ng Diyos na pagalingin ka, hindi ka gagaling. Amen po ba yon? Subalit, kung magtitiwala ka na kahit tubig lamang na ibabanyo sa inyo, tubig lamang na inyong lalagukin, kung magtitiwala ka ng 100% at walang pag-aalinlangan, hindi ka na kailangang gumugol ng malaking halaga ng salapi. Amen po ba? Bakit? Sapagkat ang Diyos ang ating dakilang manggagamot. Walang makakahigit sa kanyang talino, walang makakahigit sa kanyang kapangyarihan upang ang ating karamdaman ay kanyang mapagaling. Nasabi ko nga rin po ito noon at gusto ko pong balikan, kapag ka ang tao ay nagkakasakit, natataranta. Lahat ng mabalita ang magaling na manggagamot, pinupuntahan. At kung wala nang magawa ay magagaling na manggagamot na yan, ang nagiging huling resort nila ay ang ating Panginoon. Nakakahiya naman sa Panginoon. Dapat po siya yung unahin natin. Bago tayo makarating sa Apalit, bago tayo makarating sa Cavite, bago tayo makarating sa iba't ibang lugar, upang humanap ng magaling na manggagamot, sana ang una muna nating hinanap ay ang ating Panginoon. Sapagkat sa ating Panginoon, walang imposible. Siya ang may gawa sa atin. Tayo ang tinatawag na obra maestra ng ating Panginoon. Tayo ang kanyang masterpiece. Alam niya kung paano pinag-ugnay-ugnay ang ating mga ugat. Amen. Alam niya kung paano pinag-ugnay-ugnay ang ating buto. Amen. Alam niya kung paano pinag-ugnay-ugnay ang lahat ng laman sa ating buong katawan. Kaya't kung anumang parte ang magkaroon ng diferensya, walang ibang makakabuong muli nito kundi ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kaya, nawa po, anuman po yung ating karamdaman, sa Kanya tayo mangunyapit. Huwag tayong mangunyapit sa magagawa ng mga dalubhasang doktor sa atin. Sapagkat baliwalang lahat yan kung hindi tayo pagagalingin sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya ang hinihingi ng Panginoon ay ang 100% pagtitiwala. Kung sa sandaling ito at meron kayong nararamdaman, subalit meron kayong pag-aalinlangan, nasasabihin ninyo, gagaling ba ako sa lugar na yan? Puro lang pala daldalan, puro lang pala salitaan, paano ako gagaling? Mga kapatid, kung sa pagpasok nyo pa lang dito, pinagtiwalaan nyo na ang Panginoon na daratnan nyo rito, sa pamamagitan ng inyong pananalig at pananampalataya, gagaling kayo. Amen po ba yon? Bibigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Paano nga ba ako nakarating dito? Nakarating ako dito sa kaparaan ng ginawa ng Panginoon upang ako'y akayin niya. Hindi po ako nagkasakit. Wala po akong mabibigat na problema ang dinaranas sa mga panahon na yon. Subalit ang ginawang kaparaanan ng Panginoon para makarating ako dito ay sa pamamagitan ng karamdaman ng aking apo. Alam kasi ni God kung gaano ko sila kamahal. Kasiguro ni God, kung hindi sa ganitong paraan ang pagsubok na ibibigay ko sa iyo, baka hindi mo pa rin ako masumpungan. Kaya dahil mahal na mahal mo ang apo mo, ang apo ko po ang ginamit na kaparaanan upang ako'y makarating sa banal na lugar na ito. Kamukha mo rin siya kapatid, may sakit siya sa balat. Ang sabi ng doktor, nung una, akala nila psoriasis. Ang psoriasis po kasi, wala nang kagalingan sa kaparaanan ng tao. Sabi nga po sa akin ng mahal na apo kong noong mga panahon na yon,
I-research mo sa internet kung ano ang psoriasis. Ang psoriasis ay walang kagalingan. It is a chronic disease. Pag tinawag na chronic, walang kagalingan. Pero sa Panginoon, walang imposible. Kahit na sa karunungang pantao, sinabing iyan ay walang kagalingan, subalit kung ikaw ay magtitiwala sa Panginoon ng 100%, mayroon ba siyang hindi pagagalingin? Ang lahat ng karamdaman ay maaari niya ng pagalingin. Isa pong patotoo si kapatid na Isidora, sabi nga po niya, during the early stage na ma-detect ang cancer niya, tinaningan siya ng 3 taon ba, kapatid? Subalit sa kanyang pagtitiwala sa Panginoon, sa kanyang 100% na paniniwala na siya'y pagagalingin, ilang taon na po siya ngayon at awa ng Diyos, buhay pa rin siya. Kung alala niyo po sila Francis Magalona ba yun? Na after na ma-detect na may leukemia, wala pa yatang 3 months na matay na. Pero si Isidora po, buhay na patotoo na walang sakit na hindi po maaaring hindi gumaling kung talagang tayo ay pagagalingin ng ating Panginoon. Alam mo kapatid, ang apo ko, from Taiwan, pinauwi siya dito. Sabi sa akin ng mahal na apo Kunching, noong mga sandali na yon na nakadaloy ang banal na espiritu sa kanya, kapatid, pauwiin mo siya dito. Sa loob ng 9 na araw, pagagalingin ko siya. Sinabi po niya sa akin yon, hindi bilang tao, kundi bilang ginagamit ng espiritu. Sapagkat nung oras na yon, nang siya'y nangungusap sa akin, ang banal na espiritu po ang nagsabi na pagagalingin siya sa loob ng 9 na araw. Kaya nga po yung apo ko, from Taiwan, pinauwi ko dito. Matagal na po palang may problema. 2 years old pa lang yung apo ko, may problema na pala. Pero hindi sinasabi sa akin ng anak ko sapagkat ayaw niyang ako'y mag-alala. Nang malaman ko po na may sakit pala yung apo ko na ganun, nun talagang wala na silang magawa. Sabi nga niya sa akin, Mami, nakaka-15 doktor na kami sa Taiwan, pero ang sakit ng apo mo ay hindi pa rin gumagaling. Imagine niyo po kung gaano po katotoo ang salita ng Panginoon. Nang umuwi po yung apo ko dito, ika-3rd day pa lang, nakita ko na ang unti-unting pagkatuyo ng kanyang balat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kapatid, yung sayo, wala yan. Konti lang yan. Yung apo kong 3 years old, yung kanyang braso, balot ng sugat. Yung kanyang binti, pati itong ibabaw ng paa, balot na balot ng sugat. Sa pamamagitan ng banyos, sa loob ng 3 araw, nakita ko kung papaano unti-unting gumaling yung karamdaman ng aking apo. Ngayon po'y dalagitan na siya. Going to 12 years old na po siya. At sa awa ng ating Panginoon, kung paano kami nagtiwalang buong pamilya sa salita ng Panginoon, hindi po kami binigo. Ang kanyang karamdaman ay nagkaroon ng kagalingan. Kaya tahasan ko pong maisisigaw sa inyo na ang Diyos talaga ay buhay. Magtiwala tayo sa Kanya, ibigay ang ating pagtitiwala ng 100%, sigurado meron tayong bunga na makakamit dahil sa tayo ay mahal na mahal ng ating Panginoon. Dahon-dahon lang po. Kaya nga po sabi ko, kung iisipin natin mga dahon-dahon na nakikita natin sa gilid ng daan, ang lahat pong iyan ay ginawa ng Panginoon na mayroong kabutihang idudulot sa tao. Madre Cacao, sino nga po ba ang mag-iisip na ang isang Madre Cacao na napakabaho ay napakagaling palang panggamot sa sugat? Yan po ang isa sa mga sangkap ng gamot na ipinaligo dun sa apo ko. At sa aming pong pagtitiwala, ibinigay po ng Panginoon ang aming inaasahan na kagalingan ng aking apo. Kaya sa pakiwari ko po, buhat po ng ibinigay ng Panginoon ang kagalingan sa aking apo para po kami talagang nabunutan ng malaking tinik sa aming mga puso. Kaya yun po yung naging kaparaanan ng Panginoon, kaya po ako nakarating dito. Ako po pala'y may sakit din. Hindi lang po nakikita ng mga mata ang aking karamdaman. Hindi po kasi pisikal. Wala po sa aking pisikal na kaanyuan, kundi ang aking pong karamdaman ay nandito sa kaloob-looban, sa aking kaluluwa, sa aking espiritu. At iyan po ang pinagaling sa akin ng Panginoon. Na sa pakikinig ko ng mensahe ng banal na espiritu, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, unti-unti po niyang ginamot ang sakit ng aking kaluluwa.
Kaya po ako'y nakaramdam ng kagalakan at kapayapaan ng kaisipan. Kaya po hanggang ngayon, ako ay patuloy na nagpupunta dito, hindi nagsasawa. Sa bawat araw, inaasam ko na makarating dito sapagkat sa bawat araw, mayroong sorpresang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Sa pamamagitan ng kanyang mga mensahe, ang mensahe kahapon, iba sa mensahe ngayon, iba sa mensahe bukas. Kaya ang bawat araw ay pinananabikan sapagkat ang mga mensaheng idinadatal ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching ang magbibigay sa atin ng kagalingan, hindi lamang ng sakit ng ating katawan lupa, kundi higit sa lahat ang kagalingan ng ating kaluluwa. Pag magaling na ang ating kaluluwa, 100%, kasunod na po ang kagalingan ng ating katawan lupa. Sapagkat kaya ka nandito, ginawa lamang ng Panginoon na kaparaanan ng karamdaman ng katawan lupa mo, pero sa totoo lang, mahal ka ng Ama, gusto niyang palinisin at pagalingin ang inyong kaluluwa. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami. Nagising na po ba kayo? Ngayon po ang susunod kong ibibigay sa inyo upang higit po kayong mapuspos ng galak upang sa paglabas ng ating minamahal na Apo Kunching, gising na po kayo. Ang aming pong Mother of the House na hindi po nawawalan, hindi nauubusan ang ibabahagi sapagkat yan po ang biyayang kanyang nakamtan mula sa ating Panginoon. Papuri sa iyo, Amay, walang katapusan. Sa bawat araw, patuloy kong nararamdaman ang iyong pagmamahal. Nasa dako mong banal ay ikay paglingkuran ng buong katapatan. Sa pamamagitan ng iyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, na sa amin ay inyong binigay upang matutunan ang kabanalan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Habang nagbabahagi si Mami Beth, alam niyo po, bawat nagbabahagi po sa gitnang ito, minsan may damdamin nakaka-alarma sa'yo. Amen po ba yun? Na kapag nasundan mo yung mga bahagi po nila, lalong higit na makapagdudulot sa'yo ng malalim na karunungan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sabi ko po kanina, happy birthday muna anak, kapatid na Beng. Tinawagan po niya ako kanina. At siyempre po, hindi naka-mindset ang isip ko doon sa gagawin ko ngayong araw na to, sapagkat lahat ng dumaratal ko anong kalooban ng Ama, kailangan igalaw ko ang aking katawan. Tumawag po siya sa kanina sa akin at sabi po niya, Mami, ganito pagluto. Kaya masarap na naman po ang aming pagkain ngayong araw na ito. Buhay po ba ang Diyos? Subalit pinagmamastan ko po kanina ang aking kasuutan, 3 putahe ang niluto. Salamat sa Ama sapagkat hindi man gumagamit ng apron. Salamat sa Kanya, iniingatan po niya ang aking kasuutang puti. Na ang sabi nga, bihira po ang makagagawa nun kung bilang tao lang. Kundi sa bawat paghalo mo, sigurado may tatalsik sa katawan mo. Subalit purihin ang Ama, sapagkat sa Kanyang salita lamang ay gagaling na ako. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit ito po ang sinambit ko po sa inyo? Bawat araw pakikibaka. Bawat araw mayroon kang mararamdaman. Bawat araw, hindi nawawala ng problema kung inyong susuriin bilang tao po tayong lahat. Subalit nang dahil maigting ang pagnanasa ng Diyos na lingapin ka, ikaw mismong may katawan, mararamdaman mo yon. Amen po ba yon? Kaya sa pakikibaka po, kung mapapansin niyo po, medyo chubby po ako ngayon dahil talaga pong ang aking nararamdaman ay hindi matingkala. Nasabi ko nga, kanina tinukso ako ni Tita Amor, Mami, may kulay na inumin sa taas. Sabi ko, ayoko na. Isang araw na masarap, 1 linggo kong sakit. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Kaya sa madaling salita mga kapatid, bawat araw, tama po yung tinuri ni Mami Beth, na kung hindi magaganap sa'yo na magkaroon ka ng karamdaman, hindi mo rin mararamdaman kung paano kang pagagalingin. At sa larangan po ng kabanalan, kung paano po kami naglilingkod sa dakong ito, wala po kaming bidisina na iniinom, na kagaya na nakikita na bibili sa Mercury Drug or sa andako pa. Kundi ang bidisina po ng aming katawan, ang bitamina ng aming katawan ay ang salita ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Na sa madaling salita po, bawat araw, sabi ko nga po sa inyo, huwag niyong bansagan ang sakit niyo pag may nararamdaman kayo. Kundi, lumalim po kayo sa pagninilay ninyo na kung inyo pong susuriin, gagaya ng ginagawa ng mga alagad, pag may naramdaman kami sa katawan namin,
hindi po namin kaagad binabansagan na may sakit kami. Kundi baka may kulang kami sa Diyos sa pagtupad. Sapagkat, sabi nga, minsan ang karamdaman, kaya mo nararamdaman dahil mayroon kang pagkukulang sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kung hindi lang pagkukulang, o dili kayo kalabisan, o dili kayo kasalanan. Bakit ko po nasambit ito? Sapagkat ang tao abusado sa katawan. Amen po ba yun? At isa na po ako doon. Hindi ko po yun ikinakaila. Sabi ko nga po sa inyo, bawat araw, syempre po, naroon yung mawawalan ka na naman ng kasama sa bahay, ilalaan mo na naman yung sarili mo kung paano mo apuhapin, na hindi mawawala sa'yo ang partisyon mo para sa Diyos. Amen po ba yun? Mahirap kayang gawin yun, sapagkat lagi ka po kayong nagmamadali. Amen? Subalit salamat sa Ama, sapagkat sa anumang nararamdaman, isang gabi lang naman po. Ang salamat po sa Ama, sa gabi lang po niya ako binibigyan ng karamdaman. At ibig sabihin, siguro sabi ni Ama, anak, total nahihimlay ka lang naman, bigyan kita ng karamdaman, pahintulutan kitang bigyan ng karamdaman para lagi mo ko naiisip. Boy mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Talaga sabi ko nga ayoko magtanong. Subalit, purihin dakilan nating Panginoon, sapagkat sa tuwing isinihahakbang ko ang aking paa patungo sa kaukulan na may kabuluhan, patungo sa kapwa mo na may gagawin ka, o dili ka, lalo halimbawa sa dakong ito, yung karamdaman na yan, hindi ko na iniisip. Amen po ba yun? Sapagkat, yun po ang tumimo sa puso ko na ang pasubalingan nating mahal na Apo Kunching bilang Espiritu Santo na ginagamit sa araw-araw, naroon po yung kaukulan na lumaban lang kayo. Huwag niyo pong pahintulutan na magapi ng kalaban ng isip at puso nyo. Sapagkat kapag itong dalawa na ito ang magapi sa iyo, sigurado hindi nagagalaw ang katawan nyo at malulugmok po kayo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa madaling salita po, ano po ang dapat nating bantayan? Kailangan ipagwardya po natin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita ang isip po natin at puso natin. Sapagkat kung itong dalawang ito ang nagapi ng kalaban, sisiguraduhin ko po sa inyo, hindi kayo makakagulapay. Amen po ba yun? Subalit ng dahil nga po may Espiritu Santo na sa pamamagitan po ng mga aral na sabi nga ng ating Panginoon, anak, lagi mong ilagay sa puso't isip mo na buhay ako. At sa pamamagitan na kung paanong nadudurog ang mga pagkain sa loob ng katawan mo, na hindi mo nakikita at hindi nakikita ng sino man, at na-distribute yun sa lahat ng partes para maibigay ang bitamita, ang salita ko'y ganun din naman. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige po, magnilay po kayo. Kaya kapag sumakit po ang aking tiyan at lumalaki po siya, sabi ko po sa aking sarili po, Ama, ang laki ng tiyan ko. Ano po, haharap po ako niyan sa harapan po ng aking altar. Sabi ko, ang laki ng tiyan ko po Sabi ko, at pag may naramdaman ako, wala yan. Sabi ko, hangin lang yan. Hindi ko iniisip kung ano yung, kasi mga kapatid, siguro ganyan po talaga yung magmimenopause, ano po. Siyempre matanda na rin po si kapatid na Marisa. Subalit, iba po yung talaga yung nararamdaman kapag sumakit na ang buong katawan mo. At salamat sa Ama, na sa oras naman po ng mga gampanin, hindi po niya pinahihintulot yon. At sabi nga, minsan narinig niyo na po ito sa banal na Espiritu, sa katawan natin mahal na Apo Kunching, parang minsan ang sarap magpahinga. Yung pahinga ba na, yung wala ka na talagang makikita, pero sabi ko nga sa Ama, ayoko naman ng simentado. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya sa madaling salita mga kapatid, panghawakan niyo lang po ang salita ng Diyos. At alam niyo po, doon po ako naaaliw. Kapag may nararamdaman po ako sa katawan ko, kaya itong binahagi ko po sa inyo, sapagkat kapag ako'y nag-iisa at may nararamdaman sa katawan ko, nagpa-flashback na po lahat ng mensahe ng banal na Espiritu sa katawan natin mahal na Apo Kunching. At kapag nag-flashback na po lahat yun, doon ko po nararamdaman ang sigla ng aking katawan. Na walang puwang si demonyo, walang puwang si kalaban para gapiin ang katawan ko. At sa oras na naliligayahan ako sa naririnig ko sa pamamagitan ng banal na Espiritu, wala rin puwang si kalaban upang doon ay gapiin ang kaligayahan ko. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige po, magnilay po kayo. Totoo po yun. Sapagkat, sabi nga ng banal na Espiritu, sa katawan natin mahal na Apo Kunching, kapag inapuhap na ni kalaban ang isip mo, ang dami ng tumutubo na kung ano-ano sa isip mo at sa puso mo. Subalit salamat sa Ama, sapagkat ang ating Panginoon ay reverse. Amen po ba yun? Kapag ando nang magagapi ka na bilang karamdaman na nararamdaman mo, aaliwin naman ang isip mo. At sa kaaliwan ng isip mo, sasabay mo pa ng music. Naku, alam niyo po, ang sarap-sarap. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Hanggang lumalim ka na ng lumalim, naaaliw ka na sa bahagi ng banal na Espiritu sa buhay mo,
doon muna ngayon mararamdaman, wala ka nang nararamdaman. Amen po ba yun? At doon, mag-evaluate na po kayo isa-isa. Kaya masasabi ko po sa inyo, sa isang salita lang ng ating Panginoon ay gagaling kayo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, sa bawat araw, sabi ko nga po, ayaw kong bigyan ng puwang ang kalaban para magapi ang pagngiti ko. Ayaw kong bigyan ng puwang ang kalaban para magupo ang lakas ko. Ayaw ko rin mabigyan ng puwang ang kalaban para pasukin ang isip ko at puso ko. Sapagkat sa tuwin ay naririnig ko ang sambit ng banal na Espiritu, kapag malakas ang Espiritu Santo sa katawan mo, hindi magagapi ang katawang lupa mo. Buhay po ba ang Diyos? Sa madaling salita mga kapatid, kung yan po ang mangingibabaw sa bawat isa, sabi ko nga po sa inyo, kung magiging positibo lang sa bawat araw ang pananaw ng tao, wala po talagang malulumbay. Sapagkat mayroon pong itatapat at iaangkop ang Panginoon sa'yo para hindi magapi ang isip mo. Amen po ba yun? Halimbawa po, ikaw bilang tao, naramdaman mo may karamdaman ka. Subalit silayan mo ngayon yung mga tao nakikita mo sa dakong ito. Ang karamdaman mo lang halimbawa ay sakit ng tiyan. Samantala ang kaharap mo may cancer, sinong kawawa? Kaya doon pa lang, hindi ka dapat maawa sa sarili mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, hindi po ito isa pagmamayabang. Kaya ko po ito nasasambit sa inyo sapagkat nangyayari po sa akin. Kapag dumarating, saksi po si Nanay Myrna, saksi si kapatid Nalita, saksi lahat ng tumira sa dormitoryo nung lumaki ang aking tiyan. At sabi nga ng kaibigan ko sa New Zealand, kapatid, akala ko buntis ka. So, totoo lang, nung time po na yon, siguro ang aking tiyan, sa laki ng tiyan ko, nasa 6 months to 7 months, malaki po talaga. So, balit ngayon po, unti-unti po muli, pinadadama sa akin ng Panginoon na yun po ngayon ang sinusuri ko sa aking sarili kung ano ang pagkukulang ko at asan ako labis. Na alam ko, sabi ko nga, yung tukso, lalayo ako sa tukso sa pag-inom ng soft drinks, lalayo ako sa tukso sa pag-inom ng juice, lalayo ako sa tukso sa pagkain ng matataba, at lalayo ako sa tukso sa pagkain ng mamantika. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sa madaling salita, mga kapatid, yun po yung kaukulan na sabi nga ng ating Panginoon, hindi niya ipagagapi kapag alam niya sa sarili mo na ayaw mo rin magpagapi. Amen? Sapagkat, laging ang ating Panginoon ay nakabantay, laging nakaabang. Kaya sa bawat araw ng pagninilay, talaga pong hindi ko tinutuon ang isip ko doon sa makagagapi sa aking sarili, na makakalaban ko ang sarili ko. Totoo po yun. Walang pinagkaiba doon sa, halimbawa, mahal mo isang tao. Kung hindi mo kayang talikuran siya, huwag mong gawin sa sarili mo. Sapagkat ang kalaban mo sarili mo rin. Amen po ba yun? Kaya kapag sa oras na po na may nararamdaman, kailangan i-focus ko lang isip ko na ang Diyos ang magpapagaling sa akin sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching. Kapag nakarinig ako ng mensahe na mula sa Kanya, sigurado gagaling ako. Buhay mo ba ang Diyos? Mga kapatid, bakit ko po ito pinagmamalaki sa inyo? Napakasarap po ng ating buhay. Hindi po kagaya noon sa unang buhay natin, maging kayo po. Andoon po yung may naramdaman kayo, hindi nyo na alam kung saan tutungo. Kung wala kayong salapi, hindi rin alam kung anong gagawin. Subalit dito po sa dakong ito, libre lahat. Amen po ba yun? Libre lahat. At unang-una, kapag may naramdaman po kayo na gusto nyo kaagad na magpa-test, kahit walang machine na makikita, kapag ang ating mahal na Apo Kunching ay lumuwal, sigurado matitest kayo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya sa madaling salita, yung salita niya po sa pamamagitan ng banal na Espiritu, panghawakan nyo lang. Nasabi nga ng mahal na Apo sa akin, gusto mo bang magpa-check up? Ang lambing pa ng mukha. Apo, ayoko po. Ayoko pong mag-isip at ayoko po na magpa-check up, tas malaman, may sakit pala ako, hindi ako makakatulog. Amen po ba yun? Kasi nungalingon yung sasabihin, hindi mo isipin. Siyempre, si kalaban magkakaroon ng puwang para kurikuruhin yung isip mo. Kaya mga kapatid, hindi ko sinabi sa inyo huwag kayo magpa-check up. Magpa-check up din po kayo. Pero kami pong mga alagad, laban na po. Sabi nga, ang ating mahal na Apo Kunching, lumalaban nga po eh. Kami po kaya mga alagad. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya sa madaling salita, ang mahalaga, hindi pa pinadadama sa'yo ng Ama na mamamatay ka. Amen po ba yun? Totoo po yun. Sa dating buhay ko po, pag may nararamdaman ako, hinihingi ko sa Kanya, Ama, sana kunin mo na lang ako. Pero ayaw pa eh. Subalit ngayon, pag may nararamdaman ako, hindi po pumapasok sa isip na kunin ako, kundi, Ama, gusto ko pang mabuhay dahil gusto ko na paglingkuran. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Pagkatapatan po sa puso nyo na ganun ang maramdaman ng Diyos, bubuhayin ka. Amen po ba yun? Alam nyo po, mahirap lang po magsabi ng
todo-todo. Subalit yun po ang aking nararamdaman. Kaya maaaliw ang puso nyo kung mararamdaman nyo po ang katotohanan na aming nadarama sa katapatan ng Diyos sa aming buhay. Nasabi ko nga, may itatanong ako sa inyo. Halimbawa, si kapatid, sinabi ko na rin po sa mahal na apo ito, subalit habang nagme-mensahe ang mahal na apo nung Saturday, doon ko po talaga higit naramdaman. Sabi ko, kung paano nagsusumigaw ang banal na Espiritu sa kadakilaan ng ating Panginoon. Tinuran po ng Panginoon, anak, sulong eka, simula nang magpasimula ang gawaing ito. Sino ang namuhunan? Sulong magdilay po kayo. Nung binalangkas ni kapatid na Marie, dati ang mga nagbabanyos, nagdadala ng mga dahon. Ngayon may sarili ng banyusan, may kuryente na mainit. Samantalang sa una, sino po ang nagsakripisyo na muhunan? Ang ating mahal na Apo Kunching. Sa kanya gasol, sa kanya palahat, at sa kanya lahat. So ibig sabihin ng mga panahon po na yon, wala kahalos mga anghel na ginamit, kundi sarili niya. Buhay mo ba ang Diyos? Alam niyo po, kaya ko po ito binahagi, hindi pinakalimot sa akin ng Ama. Yun po ang pumasok sa akin. Sa oras ba na may atas sa iyo ang Ama, uurong ka ba? Kung yung inaasahan mong supply hindi dumating sa iyo? Siyempre hindi. Sapagkat, kaya na ipagsusumigaw po namin na sa pagtupad at pagganap na katotohanan na sa salita ng ating Panginoon ay hindi ka pababayaan, anuman ang kaganapan, sumulong po tayo sapagkat kapag nagbigay naman ng Ama, bulto. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sa madaling salita, sa gawaing ito, nang binalangkas po nung Saturday, na ang sarap ng buhay ng mga ngayon nagpapagamot, may sariling banyusan, may sariling CR, at wala pong pagod. Noon po, sino ang namumuhunan lahat? Aksibal, yung tindahan ng mahal na Apo Kunching. Hindi ko po ito iniisa-isa sa inyo, subalit pinababahagi po ng Ama para po paniwalaan nyo na ang inaasahan lang namin ay ang salita ng Diyos. Buhay mo ba ang Diyos? Mga kapatid, ngayon po, sa panahon ng Espiritu Santo sa katawan natin mahal na Apo Kunching, 13 taon, magla-13 taon po, purihin, dakilain ang ating Panginoon, na sabi nga noon, walang naghahasik ng candy at bumibila ating mahal na Apo Kunching sa tindahan niya, kinukuha lahat. At sabi nga ni Inda, anong tinuran? Ubus na ika paninda mo. Ano sabi ni mahal na Apo? Hayaan mo, papalitan ng Diyos yan. Buhay mo ba ang Diyos? Alam niyo po, kaganapan po kung paano namuhunan ang isang lingkod, ang isang kinalugdan. Sa dakong ito, kami mga alagad ay nagsusumakit na makapuhunan din po na wala kayong masikitang salapi, kundi kung paano kami magdedeposito sa ating Panginoon sa kalooban niya na makatupad kami anytime. Isang pindot mo lang, makakapag-withdraw ka. Buhay mo ba ang Diyos? Kaya iyan po ang isa sa sekreto po ng mga alagad. Bakit nakakayanan ng sakit? Tingnan niyo po si Kapatid Dory. Habang nakikita po namin siya ni Mami Beth na maganda bawat araw, isa po siya sa inuudulo namin. Hindi namin sinasabi sa inyo, iduluhin siya. Subalit doon sa pananalig niya, sa sakit,